Kasi ngayong umaga, nakikita ko na po yung mga respondents natin, wala na po yung mga oil companies. Ang nakikita natin ay yung mga department heads. Ako po, bago sana natin sila gisahin, pasensya na po kayo sa salitang yun. Kasi palagi naman po kayong nagigisa, nakakaawa na po kayong lahat eh. Pero sana bago po tayo mapunta doon, ibalik muna natin ang atensyon natin, Mr. Chair, doon sa mga independent data na pinakita natin. Doon po, kwentado po na nung nakaraang pagdinig po, nasa 45 to 50 pesos lang po per liter. At kikita pa rin ang oil company kung kukunin niya sa Singapore yung presyo ng gasolina at yung diesel. At sa ngayon po, wala nga pong nakipagkita. Ibig ba sabihin po yung presyo na yun ay hindi totoo? Sabi po nila totoo eh. Bakit ayaw po nila na doon muna natin kunin ang supply ng gasolina natin bago po natin pag-usapan na talaga meron tayong krisis? Kasi baka wala po talaga eh. Kung tutuusin po, siguro, Mr. Chair, simulan ko na lamang po dito. Pasensya just po sa Singapore. Kung chinek po naman natin tama, bakit po naging tahimik po yung mga oil companies? Wala pong nag-dispute sa akin. I was even trying to tell them, please dispute this data. You want me to check this? I have checked this. Kayo po, you have to prove me wrong. Kung tama po ito, bumili po kayo. Bakit hindi po sila nag-engage sa amin? At ibinigay ko po sa chairman yung mga datos. Inaakala ko po, sabi nga po nila, it was music to their ears. Bakit naman po, Mr. Chair, parang ako it is as if I am the lone voice in the wilderness. Totoo po ito mga data eh. Secretary Abad, na-check nyo ba after 19 days kung totoo po yung mga data na present nung nakaraang pagdinig? Yes, yes, Mr. Chair. Actually, if we talk about Rotterdam, that's still Brent, no? And prices, ang European kasi nakapeg sa Brent prices. So ganun pa rin kamahal. But Mr. Chair, for example, PNOC now has been buying, ang presyo niya talaga is very expensive. We buy it through, for example, the first was Petro Pacific with Sea Oil. The next one was the trader Vitol. This is an international trader. Second is Vitol, and then Trafigura we used also. The prices, Mr. Chair, are really elevated, especially yung premium transport and insurance. Pero yung product, it's ranging from $230 to $260 per barrel, Mr. Chair. At I'm sorry, Madam Chair. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. So, April 10 siguro, Sabado lang po yata yun. Ang landed cost po ay 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Yes, Ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Sir, we have checked also through PNOC and Bakit po sa PNOC kayo nag-check? Ang sinasabi ko po, these are independent data. Ibibigay ko uli po yung sulat po ng coordinator sa Singapore sa ating chairman at itinuturo pa nga niya rito kung paano po yung gagawin. Ito po yung kanyang sulat eh. Ang sinasabi po niya, Mr. Chair, refinery tank to vessel procedure in Jurong, Singapore. FOB tank to vessel transaction procedure
EN 590 10 ppm Euro 4 DAS diesel. Alam po ninyo ito, Director, kasi ito po yung standard specification ng diesel. Nakabisa ko na po dahil sa tagal ko na pong nire-review ito eh. Ito po yung sabi niya, alam po niyo yung step 1, meron pong step 2 rito, meron yung step 3. Iwanan ko po, para hindi na po ako magtagal. Ang sabi po niya, April 10, 2025, FOB, $800 per metric ton. O, meron po siyang 15, idadagdag po natin ang $15 per metric ton. Shipping cost po yun. At saka yung maps ng Singapore, 1.71. Makukwenta po ninyo, 42 pesos per liter lang. Isama po ninyo lahat ng local cost natin na 19 pesos per liter. Babagsak lang po siyang 61 pesos per liter. O ba't hindi po natin bilhin yun? Ano po ang Director Abad? Sinubukan mo na ba talaga? Chinek mo eh. At nakita mo, sabi mo, maganda po. Talaga namang maganda. Bakit naman hindi? Last week, habang tayo nag-uusap, March 25, nag-average po ng 45 pesos to 50 pesos per liter. Ngayon po, ito, manageable pa rin, 60 pesos. Director Abad. Mr. Chair, we need to get the whole information because if we look at the maps for last week, the FOB, as you mentioned, is for diesel is around 228, almost $229 per barrel. Now, we need to get if this difference, kasi parang ang estimate niyo po, sir, nasa 70 plus lang $ per barrel yan. So, definitely that's it's almost the miracle amount if that is the, and that will be that will really help us if that will be the import price as compared to what we have now in maps at Director, magmula nung 229. March 25, hanggang ngayon, more than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito? Mr. Chair, we need to get the contact number of the trader because as mentioned by Secretary. Iniwan ko nga po yung contact sa chairman eh. Ang totoo yun, alam po ba niyo yung contact na yon? Okay. Sumulat po sa chairman, nag-o-offer po siya ng kanyang tulong sa lahat ng interesadong oil companies na direktang kumuha through vessel tank structure. Ito po, iiwanan ko na naman po itong pinakahuli, pati yung step. There are 3 steps involved kung paano paano kayo makakabili doon. Bakit hindi po ito muna ang pag-aralan natin? Baka ito po ang makakasave sa atin eh. Hindi ko po sinasabi na huwag natin pag-usapan ng contingency plans. Tama naman po yun. Dapat meron tayong pananggalang. Pero kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ng malulubhang problema, hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. This is the whole point, Madam Secretary. Yes, Mr. Chair. We'll get the Bureau to get the data and talk to the oil companies, Mr. Chair. So, Mr. Chair, for the record, I am again submitting to you the steps provided by the contact in Singapore, including the Step 4 importation cost model to the chair na ngayon po ay $800 per metric ton. Katumbas po ng, kung isasama po ng landed cost ay 61 pesos per liter lang. Hindi po kagaya ng ibinebenta na po ngayon sa atin na mahigit na pong 120, 130 pesos per liter. Salamat po, Mr. Chair. I think Senator Marcoleta, can you flash that earlier? Nakita ko sa screen yung contact person. Pwede ba nating i-ano yung sa screen para makita po ng lahat yung ComSec screen paki-flash nga. Marami pang ganyan. Yeah, no. I think this is the please take note, Director Abad, itong Penta
Pent Alpha Enterprises PTE Limited in Singapore, si Mr. Wayne Houghton, authorized representative. Take note. But the committee will, let me direct the committee secretary to furnish the Department of Energy this letter given to us by Senator Marcoleta. And also this slide to Mr. Chair, para makita po nila yung price as of April 10. Ayan po. Mache-check po ninyo dyan. Thank you, Senator Marcoleta.